Boss Neb, sa totoo lang ay hindi ako naniniwala sa mga kwentong aswangan na tinatampok mo rito sa iyong channel. Pero noon yon, akala ko kasi talaga ay hindi sila totoo. To see is to believe ang motto ko. At nakakita nga ako. Ngayon ay ako naman ang nakakaranas ng hindi pinaniniwalaan ang kwento ko ng aswang. Palibhasa ay wala akong maipakitang ebidensya. Bago ko ituloy ang kwento ko ay hayaan niyong magpakilala ko. Maxel nga po pala ang pangalan ko. Listener niyo ako mula pa noong 2018. Fiction pa ang karamihan ng uploads niyo noon, kaya willing-willy talaga akong makinig. Nag-aral nga akong magsulat ng kwento noon para makapag-send sa inyo. Kaso wala talaga akong talent sa pagsusulat. Malay ko bang true story pala ang maipapadala ko sa inyo. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi ako naniniwala dati sa mga aswang. Kasi kung totoo sila edi sana ay may nahuli na. O kaya ay napicturan o navideohan. Ang dami-daming ghost caught on cam. Pero bakit walang aswang caught on cam? Hindi kasi sila totoo. Yun ang akala ko noon. Pero ngayong naranasan ko na, na-realize ko na iba ang takot na nararamdaman kapag aswang na ang kaharap. Magmula nang magluwag ang gobyerno sa quarantine protocol, ay parati na uli akong laman ng kalsada tuwing gabi. Nangyari ito noong December. As usual, tambay sa labas at kumakain ng puto bongbong. Nasa may waiting shed ako na malapit sa simbahan dahil hinihintay ko yung mga kabarkada ko na magsisimbang gabi raw. Alauna yon ng madaling araw. Ako lang mag-isa ang naroon pero marami ng tao sa may simbahan. Naisip kong umuwi muna dahil nakadama ako ng antok. Basta bigla akong inantok noon na para bang pinasinghot ako ng pampatulog. Hindi pa ako gaanong nakakalayo sa simbahan nang may mapansin ako na aso na parang umiihi sa isang drum ng basurahan. Ang laking aso, Sir Neb. Parang yung mga nakikita sa TikTok na asong bantay ng mga tupa. Napansin ko na parang umaangil yon at naglalaway. Natakot ako. Hindi dahil naisip kong aswang yon. Ang kinatakot ko ay baka may rabies yung aso at kagatin ako. E di hindi muna ako dumiretso sa paglalakad. Gumilid lang ako at sumandal sa pader. Hinintay kong makalayo yung aso. Kaso hindi siya umalis doon sa may basurahan. Halos kapantay nga niya yung drum. Yun pa naman yung malalaking imbakan ng tubig. Kapantay niya yon. Tapos inaamoy-amoy niya yung basura sa loob. Ito ngayon ang kinapanindig ng balahibo ko. Noong tignan ko uli yung aso, para akong namalikmata. Dahan-dahan na nagbabago yung itsura niya. Para bang special effects sa pelikula. Naging lalaking nakatuwad yung aso. Walang halong biro to, Boss Neb. Nakatitig ako roon sa aso na naging tao. Nanlamig na yung buong katawan ko at nanigas ako. Pero dama kong nangangatal yung baba ko. Tumayo yung lalaki at kinalkal yung basura. Napaatras na ako kasi sigurado akong aswang yon. Ang masaklap roon, kahit na takot na ako, antok na antok pa rin ako. Hindi ko mapaglabanan yung antok at alam kong babagsak na lang ako. Kaya pinilit kong umatras nang hindi gumagawa ng ingay. Kapag ako namalayan ako noong lalaki, siguradong tapos ako. Hanggang ngayon nanlalaki yung ulo ko kapag naiisip ko yon. Buti na lang at simbang gabi noon dahil may mga dumadaan na tao. Napalingon yung lalaki sa mga paparating. Tapos bigla na naman siyang naging aso at tumakbo na palayo. Ang bilis niya. Hindi ko na nakita kung saan siya nagpunta. Noong nawala yung lalaki, ay nakahinga ako ng maluwag at nakatakbo pabalik sa simbahan. Nanginginig talaga yung buong katawan ko. Tapos hindi ko alam kung kanino ako magsusumbong. Para akong napipi. Napasimba tuloy ako nang wala sa oras. Wala naman akong maintindihan sa misa. Tapos nung patapos na ang misa, ay nagkagulo sa labas. Tayo agad ako kasi akala ko nakita ng mga tao yung aswang. Yun pala, may nagtapon daw ng baby doon sa basurahan sa may waiting shed. Boss Neb,
Doon sa drum na inaaligiran ng aswang, natagpuan yung baby. Natabunan na ng basura at may nakarinig lang na umiiyak siya. Kaya pala nakatambay doon yung aswang. Ang dami kong pinagkwentuhan nang nakita ko, pero halos walang naniwala sa akin. Nakikisakay lang daw ako sa insidente ng pagtatapon noong baby. Okay naman yung baby. Ang alam ko may nag-ampon sa kanya. Swerte raw yung baby dahil nailigtas. Hindi nila alam na sobra-sobra ang swerte noon dahil hindi siya nakuha noong aswang at ako lang ang nakakita sa pangyayaring yon. Ako lang ang witness at walang naniniwala sa akin. Yung ilang matatanda na naniniwala sa akin ay sinasabi na yung aswang din ang dahilan kung bakit ako nakadama noon ng antok. Isa raw yun sa kakayahan ng mga aswang para hindi sila makita ng mga tao. Napadaan daw malapit sa akin yung aswang, kaya nasingawan ako ng pampaantok niya. Sa mga hindi naniniwala sa aswang, huwag sana kayong makakita kasi yung takot talaga na mararamdaman nyo, ang hirap ipaliwanag. Nakakamanhid. Ako po si Cholo. Hello po sa inyo. May isi-share po akong karanasan, Sir Neb. Nung high school pa ako nangyari yon. Graduating ako kaya napakarami naming projects noon. Inaabot talaga kami ng gabi ng mga kaklase ko sa pag-groupings. Ang bilin ng teacher namin ay huwag kaming magpapaabot ng gabi. Hanggang hapon lang daw kami mag-groupings. Pero ano naman ang gagawin namin kung kapos talaga sa oras ang paggawa namin ng mga projects? Pinapagalitan na nga ako ng mama ko. Pero sabi ko na lang, ihahatid naman ako ng mga kaklase ko sa bahay. Totoo naman pong hinahatid nila ako kahit lalaki ako. Kasi ako yung pinakamalayo ang uuwian. Sila ay halos magkakatabi lang. Yung huling araw na paggawa namin ng project, medyo napaaga kami matapos. 5:00 pauwi na kami. Kaso nadaanan namin yung bahay ng isa sa mga kaklase namin. Nakaburol noon sa bahay nila yung tatay niya. Nagkaayaan na dumaan. Ayoko sana pero napilitan ako dahil lahat sila ay umuo. Sumilip kami sa kabaong ng tatay ni Mengay. Pagsilip ko natakot ako. Hindi kasi ako sanay na makakita ng patay. Basta kinikilabutan talaga ako pag ganoon. Pero sumilip pa rin ako. Tapos pumwesto kami sa bakanting mesa sa harap ng bahay. Naglaro kami ng baraha. Kumain at nagkwentuhan. Nalibang kami kaya hindi namin namalayan yung oras. 6:00 na pala ng gabi. Inaya ko na yung mga kaklase ko na umuwi. Sumilip ulit kami sa kabaong bago umalis. Habang naglalakad na kami pauwi, sabi ng kaklase ko, magpagpag daw muna kami kasi galing kami sa patay. Hindi ko pa alam noon yung tungkol sa pagpag na pamahiin. Sabi ng kaklase ko, kapag hindi raw kami nagpagpag, ay baka raw sumunod sa amin yung patay. Ang pagpag daw ay yung dadaan ka muna sa ibang lugar bago ka dumiretso sa bahay nyo para mapagpag mo yung espiritu o multo na posibleng sumama sa'yo. Hindi naman ako naniwala sa sinabi ng kaklase ko. Tumanggi na ako na dumaan pa kami sa kung saan man nila gustong dumaan kasi gabi na. Uwing-uwi na ako. Sabi ko kahit sila na lang at wag na lang nila ako ihatid. Hindi ko sila napigilan, Sir Neb, kaya ako lang din ang umuwi. Naiinis ako kasi hinayaan talaga nila akong umuwi ng mag-isa dahil lang sa pamahiin na yon. Hindi pa naman pinapasok ng tricycle yung lugar namin nun kasi ginagawa yung daan. Walang madaanan yung tricycle kaya single na motor lang ang kasya. Nung naglalakad na ako sa gawing yon, naramdaman ko na parang may kasunod akong naglalakad. Nung lingunin ko, wala naman. Naisip ko baka guni-guni ko lang. Dumiretso ako ng lakad pero binilisan ko. Nung binilisan ko na ang paglalakad, ay narinig ko na naman na may mga yabag ngang nakasunod sa akin. Kaya binigla ko yung lingon para mahuli ko. Kaso wala pa rin akong nakita.
Abot-abot na yung kaba ko. Paglingon ko ulit sa harapan ay doon na nanigas yung katawan ko dahil bumulaga sa akin ang isang agnas na muka. Pero hindi naman yun yung nakaburol na tatay ng kaklase ko. Hindi na ako mahihiyang sabihin, Sir Neb, na naihi talaga ako sa takot dahil sa nakita ko. Tapos nawalan ako ng malay. Bumalik lang yung malay ko nung maramdaman kong ginigising ako ng isang lalaki. Nakatabi yung motor niya sa gilid. Nadaanan daw niya ako na nakalupasay sa kalsada. Kaya bumaba siya ng motor at chinek kung humihinga pa ako. Nagpalinga-linga ako bago ko sinabi sa kanya na may nakita akong nakakatakot. Kaya nawalan ako ng malay. Tinanong niya ako kung ano bang nakita ko. Sabi ko na aagnas na bangkay. Akala ko maniniwala siya, pero natawa lang siya at sabi baka lasing lang ako o gutom. Ihahatid na lang daw niya ako sa uuwian ko. Sir Neb, hindi ko na siya pinilit maniwala. Basta sa sarili ko, alam ko kung ano yung nakita ko. Karanasan ito nina lolo at tatay na naikwento sa amin. Inabutan daw ni lolo ang panahon ng mga Hapon. Bata pa siya noon at naranasan niyang maihi sa salawal dahil sa sobrang takot sa mga yon. Mabuti na lang daw at may dala siyang isang basket ng mais noong mga oras na nakasalubong niya yung mga Hapon. Kinuha raw ng mga yon ang ani niya pagkatapos siyang takutin at paluhurin. Pinagtatawanan pa raw siya dahil iyak siya ng iyak. Sino ba naman daw ang hindi maiiyak? Tinutukan siya ng bayoneta sa muka. 8 taon lang siya noon. Galit na galit si lolo sa mga Hapones dahil bukod sa mga pananakot ng mga yon sa kanya at sa pamilya niya, yung crush daw niya na dalagita noon ay kinuha ng mga Hapon at hindi na niya nakita kahit kailan. Malakas ang kutob niya na pinatay na ito. Kaya naman laking tuwa ni lolo nung sa wakas ay mapalayas na sa Pilipinas ang mga Hapones. Pagkaraan ng ilang taon, nagkaasawa at may anak na si lolo at isa nga roon si tatay. Doon nila na-experience yung nakakatakot na pangyayari. Noong umpisa akala raw ni lolo ay may gera ulit dahil pamilyar na pamilyar sa kanya yung ingay na narinig niya nung gabing yon. Narinig din daw yon ni na lola, tatay at 2 pa niyang kapatid. Pero sina lolo at tatay lang daw ang lakas loob na sumilip sa bintana. Malalim na raw noon yung gabi. Natutulog na sila at tahimik na ang paligid nung maalimpungatan si lolo dahil sa tunog ng tambol. Malayo naman daw yung tunog kaya hindi pinansin ni lolo. Sa isip daw niya ay baka may nagkakasiyahan kung saan. Medyo nairita lang daw si lolo dahil 10 oras na ng gabi ay nagtatambol pa. Sinubukan ulit matulog ni lolo pero hindi na raw tumigil yung tunog ng tambol. Ang malala ay papalapit raw yon ng papalapit dahil lumalakas na. Pinakinggan na raw mabuti ni lolo at doon niya na-realize na hindi basta tambol ng party o kung ano lang ang naririnig niya. Yung ganoong tunog daw ng tambol ay galing sa mga nagmamartsyang sundalo at hindi lang basta sundalo dahil pamilyar daw kay lolo ang ganoong tono. Tambol daw yon ng mga nagmamartsyang sundalong Hapon. Lalo pang tumibay ang hinala ni lolo na mga sundalong Hapon nga ang nagtatambol nung maramdaman niya na parang yumayanig yung lupa. Kasabay noon ay tunog ng pagmamartsa. Palakas na yon ng palakas hanggang sa may sumigaw na parang nag-uutos. Hapon daw yung salita kaya hindi raw maunawaan ni lolo. Pero sa punto na yon ay nagising na sina lola. Wala raw kaalam-alam sila tatay kung ano ang nangyayari at ano ang may kagagawan noong ingay na naririnig nila. Pero si lola raw ay matik na napayakap sa 2 kapatid na babae ni tatay.
Si tatay pa lang ang anak na lalaki ni lolo noon, kaya siya ang inutusan ni lolo na sumama sa kanya. Habang nagtago naman sa ilalim ng papag sina lola, mangiyak-ngiyak na raw noon sa takot sina tatay kasi hindi nila alam ang mangyayari. Binigyan siya ni lolo ng itak bago sila sumilip sa bintana. Sabi raw ni lolo, kung hindi naman sila papasukin ng mga Hapon sa bahay ay hindi sila lalabas. Maghanda lang daw sila ni tatay na lumaban. Patay kung patay. Ang nasa isip nga noon ni lolo ay bumalik ang mga Hapon para sakupin tayo uli. Tinapik-tapik daw ni lolo yung likod ni tatay at sinasabihan siyang magpakalalaki. Pero nanginginig talaga yung katawan niya sa takot. Tapos palakas na nga ng palakas yung tambol. Kaya alam nilang nasa malapit na lang yung mga Hapon. Noon daw nabibingi na sila sa tambol at yabag ng pagmamarcha ay tsaka tinaas ng konti ni lolo yung bintana para sumilip. Dinig na dinig daw nila na nasa harapan na nila yung mga sundalo. Pero wala silang nakikita. Nilakihan na ni lolo yung bukas ng bintana. Pero talagang ni bakas ng paa ng sundalo ay wala silang makita. May poste naman daw ng ilaw sa di kalayuan, pero wala talagang tao o mga sundalo na nagdaraan sa tapat nila. Bigla raw sinara ni lolo yung bintana at padausdos na sumandal sa dingding habang nananalangin. Si tatay naman daw ay parang hindi pa naa-absorb ang nangyari dahil tanong ng tanong kay lolo kung nasaan yung mga Hapon. Unti-unti na raw nawawala yung tunog ng tambol at yung pagmamarcha hanggang sa tuluyan na yung nawala na para bang nakalampas na sa bahay nila lolo. Nung lumabas sa ilalim ng papag sila lola ay nag-usisa sila kina lolo. Pero tulala lang daw si lolo habang si tatay naman ay walang maisagot. Nung mahimasmasan si lolo ay tsaka niya naikwento ang sa palagay niyang nangyari. Nagmumulto raw yung mga sundalong Hapon. Wala nga kasi silang nakitang mga sundalo sa labas, pero naririnig nila ang mga ito. Hindi raw maalala ni lolo kung may napatay na isang grupo ng mga sundalong Hapon sa lugar nila, kaya nagmumulto ang mga yon. Pero sigurado siyang multo ang nagmarcha at nagtambol ng gabing yon. Hindi na raw naulit ang pangyayaring yon, pero ang nakakapagtaka lang daw ay walang narinig na tambol at marcha yung mga kapitbahay nila. Alangan naman daw imagination lang nila lolo ang narinig nila dahil silang buong mag-anak ang nakarinig noon. Sa dalawang kapatid naman ni tatay ay yung nakatatanda lang na si Tita Gina ang nakakaalala ng tungkol sa insidenteng yon. Si Tita Emmy na 5 years old lang daw noon ay hindi na natatandaan ang tungkol sa karanasan na yon. Hanggang ngayon, Sir Neb, hindi pa rin maipaliwanag ni na tatay at lolo ang nangyaring hiwaga ng gabing yon. Good morning po, Sir Neb. Ako po si Kendra. Sana po ay mabasa nyo ang karanasan ko tungkol sa pagpag. Hindi ko makalimutan ang gabing yon. Galing ako sa isang lamay sa kamag-anak ng boyfriend ko. Pagkagaling doon ay dumiretso na ako ng uwi sa bahay. Hindi na ako nagpahatid sa boyfriend ko kasi hirap siyang maglakad noon dahil napilayan siya sa pagbabasketball. Maayos naman akong nakauwi. Meron akong sariling susi ng bahay namin. Pagpasok ko sa pintuan ay naramdaman ko na parang may malamig na hanging sumabay sa akin pagpasok. Hindi ko na lang pinansin kasi baka humangin lang talaga pagbukas ko ng pinto. Pagkatapos nun, dumiretso ako sa kusina. Naghanap ako ng makakain kasi nagugutom na ako. May pagkain naman sa lamay pero hindi ako kumakain sa ganun. Kaya nagtiis talaga ako ng gutom. Hindi naman sa maarte ako, basta ayaw ko lang. May nadat na naman akong ulam sa mesa na may takip. Pinagtira siguro talaga ako ng nanay ko kasi alam niyang hindi ako kumakain sa burol.
Habang kumakain ako, nakita kong hinangin yung kurtina sa bintana sa sala. Napatitig ako kasi pagtaas ng kurtina, parang may nakita akong anino sa likod nun. Tumayo ako, nilapitan ko yun tapos hinawi ko yung kurtina. Wala naman akong nakita kaya bumalik na ako sa kusina at tinuloy ko yung pagkain. Napapaisip ako kasi hindi naman mahangin nung gabing yun. Saan kaya nanggaling yung hangin? Nung hinuhugasan ko na yung kinainan ko, bigla naman akong napaiktad dahil narinig kong may bumulong sa tenga ko na parang ang sabi ay, "Tara, sumama ka sa akin." Mahinang mahina lang yung boses pero talagang nakakapangilabot. Sino ba naman ang hindi makakaramdam ng takot noon, Sir Neb? Mag-isa lang naman ako sa kusina. Tulog na noon sina nanay at kuya. Dahil sa takot ay kinusot-kusot ko yung tenga ko. Tapos minadali ko na yung paghuhugas ng mga pinggan. Muntik pa akong makabasag sa pagmamadali ko. Maliit lang yung bahay namin, pero pagkatapos kong maghugas ay tinakbo ko ang papuntang kwarto. Nakahiga na ako sa maliit na kama ko nung maramdaman ko na naman na parang may ibang presensya sa loob. Para bang may nakatingin sa akin. Ginala ko yung tingin sa bawat sulok ng kwarto. Napapraning na yata ako. Nagtalukbong ako at nagdasal. Tapos bigla na lang bumukas yung pinto ng kwarto ko. Napabalikwas talaga ako ng bangon. Kasi papanong biglang bubukas yun? Nilak ko yun bago ako mahiga. Tapos pagbukas ay wala naman si nanay o si kuya na posibleng magbukas nun. Nanginginig yung mga paa na humakbang ako palabas ng kwarto. Pagdating sa pintuan ay tinakbo ko naman ang kwarto ng nanay ko. Kumatok ako ng kumatok. Pagbukas ni nanay ng pinto, pumasok agad ako sa loob at sabi ko doon ako matutulog sa tabi niya. Ano raw ba yung nangyayari sa akin? Nauutal na kinuwento ko kay nanay yung naranasan ko mula pa lang kanina pagdating ko. Napapailing siya at sabi, kaya naman pala, dahil hindi raw muna ako nagpagpag pagkagaling sa lamay. Dapat daw dumaan muna ako kahit sa convenience store lang. Malamang daw ay nasundan ako ng kaluluwa kaya kung ano-ano ang nararamdaman ko. Ang dami pang sinabi sa akin ni nanay tungkol doon. Kaya nung gabing yon, hindi talaga ako nakatulog. Magdamag akong mulat at nakikiramdam. Kahit nararamdaman ko na naroon pa rin ang kakatwang presensya sa kwarto mismo ni nanay, ay hindi ko na lang sinabi sa kanya. Dasal na lang ako ng dasal. Kinabukasan ay tsaka ako bumawi ng tulog. Bata pa ako nang mangyari itong karanasang isishare ko sa inyong lahat. Pamilyar naman siguro ang marami, lalo na yung mga batang 90s, sa halimaw sa banga. Takot na takot kaya ako roon. Tapos yung tita ko na teenager lang nung time na yon ay napakagaling pang manakot. Meron pa naman kaming drum ng tubig sa likod bahay na napakalaki. Yung asul na metal na drum na lagayan yata ng krudo. May nakasahod na ganoon sa alulod na ginagamit ni lolo para sa pagdidilig ng halaman kapag tag-ulan. Pero kapag summer ay nakatambak lang yon sa likod at ginagawang patungan ng kung ano-ano dahil may takip naman. Yung tita ko siya yung nag-aalaga sa amin ng kapatid ko kapag wala siyang pasok. Sa pagkakatanda ko ay 6 years old ako nun at 4 years old naman yung kapatid kong si Abel. Noong mangyari ito, panakot niya sa amin yung halimaw sa banga. Hindi naman kami pinapanood ni na mama ng horror, pero si tita kasi nagsasaksak ng horror Betamax kapag wala si na mama, kaya nakakapanood din kami ni Abel. In fairness naman kay tita, hinihintay niyang makatulog kami ni Abel bago manood ng horror. Kaso dahil pasaway kami, ay nagpapanggap kaming tulog at nakikisilip mula sa kwarto. Hanggang sa pinabayaan na lang kami ni tita at sinabihan na hindi niya kasalanan kapag pinuntahan kami ng halimaw sa banga.
E di ayun nga Sir Neb, magmula noon ay panakot na ni tita yung halimaw sa banga. Sabi niya ay may ganoon daw sa drum sa likod, kaya takot na takot kami roon ni Abel. Kalokohan pa kasi ni tita isang beses. Noong nagtatapang-tapangan kami ni Abel, dahan-dahan kaming lumalapit doon sa drum para i-check kung meron ngang halimaw roon. Ang hindi namin alam ay pinapanood pala kami ni tita mula sa likuran namin. Tapos noong malapit na kami sa drum, bigla niyang hinampas ng kahoy yung isang batya. Kaya gulat na gulat kami ni Abel. Sigawan kami at umiiyak pang nagtakbuhan papasok sa loob ng bahay. Lalo tuloy kaming natakot doon sa drum. Hindi ko alam kung dahil sa pananakot ni tita o sa lakas ng imagination ko, kaya inakala ko na totoong may halimaw roon sa drum. Grade 1 na ako noon, kaya may pasok na rin ako tuwing hapon. Isang beses na umuwi ako ng hapon, ay nakita ko si mama na nakatambay sa tindahan kasama si Abel. Tatambay na rin sana ako roon, pero pinauwi niya ako para magbihis daw muna. Tapos tsaka ako bumalik para magmerienda. E di nagmamadali akong umuwi para magpalit ng damit. Walang tao sa bahay dahil nasa school pa si tita. Tapos nasa trabaho si papa at si lolo. Mag-isa lang ako sa bahay. Tapos sobrang tahimik pa. Kaya dinig na dinig ko na may nagtatampisaw sa tubig sa labas. Sumilip ako sa bintana at doon ko nakita na may payat at maliit na bata na hinahampas-hampas yung tubig sa palanggana sa likod bahay. Hindi ko kilala yung bata, pero tandang-tanda ko na nakasuot siya ng mahabang sando na puti pero nagpuputik. Sinigawan ko yung bata, tapos noong nag-angat siya ng tingin sa akin ay napaatras ako dahil wala siyang mga mata at nakatahi ang bibig. Biglang tumakbo yung bata at nagtago sa likod ng drum. Sumigaw na ako noon at nagmamadaling pinuntahan sa tindahan sina mama. Iyak ako ng iyak habang nagsusumbong na may bata na nakapasok sa amin. Nataranta si mama dahil baka raw magnanakaw, kaya nagpasama siya sa isa pa naming kapitbahay para i-check yung bahay. Nilibot nila yung buong bahay, pati bakuran namin, pero wala naman daw silang nakitang bata. Baka raw nakalabas na. Ayaw maniwala sa akin nila mama na walang mga mata yung bata at nakatahi ang bibig. Pinagalitan lang nila si tita noong dumating siya dahil kagagawan daw ng mga pananakot nito, kaya kung ano-ano ang nai-imagine ko. Pero Sir Neb, alam ko talaga na hindi imagination lang ang nakita ko, dahil kung imagination lang yung batang yon, ay bakit nakita rin ni na Abel at ni Lolo? Sabado yata yon o Linggo, dahil nasa bahay sina Lolo, Papa at Tita. Naliligo kami ni Abel sa banyo. Kasama na rin yung paglalaro doon. Nung biglang paglingon namin sa pinto ng banyo, ay may nakasilip ng bata. Yun ngang nakasuot ng marumi at mahabang puting sando. At since mas malapit na siya sa akin, ay kitang-kita ko na parang dinukot yung mga mata niya. May natuyo at namuupang dugo, tapos ay nakatahi ng pisi ang bibig. Naunang sumigaw si Abel at nagsiksik sa gilid ng banyo. Napasigaw na rin ako at umiyak. Tapos ay agad namang tumakbo palayo yung bata. Narinig kong sumigaw si Lolo. Tapos narinig namin yung mga yabag ng paa niya. Sina mama at tita ang lumapit sa amin ni Abel at pinalabas kami ng banyo. Si Papa naman ay tanong ng tanong kay Lolo kung anong hinahanap sa likod ng bahay. Narinig kong sinabi ni Lolo na nakita raw niya na may nagtagong bata sa likod ng drum, pero nung tignan niya ay wala na ito doon. Nilagnat kaming dalawa ni Abel noon, tapos pinatawas kami, kaya lang kami gumaling. Hindi na pinag-usapan sa bahay ang nakita namin nila Lolo. Yung drum naman nawala na lang sa likod bahay namin. Sabi ni Mama, sira na raw kaya tinapon na. Pero noong binata na ako, doon ko lang nalaman na tinapon daw sa dagat yung drum. Baka raw kasi
doon namamahay yung bata na nakita namin. Kaya kinailangang ilayo sa amin para hindi na makapanakot. Mula rin noon, Sir Neb, hindi na nanood ng horror si tita. Pero ngayon, Sir Neb, na medyo may edad na ako, kapag naaalala ko yung pangyayaring yon, ewan ko ba, para bang naaawa ako doon sa bata. Kasi kung tutuusin, doon sa 2 beses na pagkakita ko sa kanya, mukhang hindi naman niya intensyon na manakot. Parang ang siya pa yung natatakot sa amin. Natakot lang talaga kasi ako sa itsura niya. Pero sana sa mga oras na ito ay nasa payapa na ang lagay niya. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Habol lang po ako sa birthday greetings. Pasensya po, medyo nagmadali kasi ako sa mga nakaraang uploads. Batiin ko lang po ng sobrang belated happy birthday si Ma'am Charina Manalo. Sorry po ma'am, pumalya ako ngayong taon pero bawi na lang po. Happy birthday kay Ma'am Charina Manalo. Tapos batiin ko lang din po ng belated happy birthday noong October 1 yan si Ma'am Christine Castillo. Belated happy birthday po kay Ma'am Christine Castillo. Muli po, happy birthday kay Ma'am Charina Manalo at kay Ma'am Christine Castillo. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.